Na i-live yun. Ano ka na? So nawala ako sa mahabang panahon dahil nasuspindi ang aking TikTok account. Good morning sa inyo. Isang linggo mahigit na suspended. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning po. Pangasinan. Pangasinan. Okay. Ano tanong mo, brother? Brother, paano po malalaman yung taong kausap mo totoo ang sinasabi niya? Ungkatin mo detalye. Dun sa detalye magkakaintindihan. Yung totoong tao, totoong detalye, yung sinasabi niya. Yung mga taong headline, ito isa sa mga indicator ito. Magandang tanong yan. Ang ganda ng tanong mo, sakto, unang-una. Ito. Isa sa mga pinakamagagandang indicator ng isang sinungaling na tao, jumping yan from one big name to another. Jumping from one big number to another. Tapos ang absurd ng kwento, lagi na lang sa lahat halos ng kwento niya, laging panalo siya, hindi siya natatalo kahit kailan, laging siya yung bida. Yan pinaka-common. Yan ang pinaka-common na indicator ng taong sinungaling. Laging bida, hindi natatalo, hindi lugi kahit kailan. Lahat ng pagkakataon, laging siya yung panalo, laging siya yung bida. Tapos lagi na lang yung mga tao, parang ang tunog, inaapi siya ng mga tao palagi. Yan ang indicator. Pagka ganun yung format, ang common format niyan, big names, big numbers, tapos absurd yung kwento, tapos pag inungkat mo yung detalye, tatalon na ngayon sa ibang topic yan. Kasi di niya kaya i-discuss ng buo yun. Pag nagsisinungaling ang isang tao, ang ungkatin mo yung detalye, tingnan mo, mapapansin mo, hindi nila kaya mag-discuss ng buo nung kung ano man yung topic nila. Kasi nga, sinungaling nga sila, hindi naman talaga nila pinagdaanan yung mga bagay na kinikwento nila eh. Follow-up question, brother. Tanga na pala nila, gago. Tama lang pala yung hinala ko. Munti ka na madali ah. Nadali ka ba? Bawal magmura. Nadali ka ba? Sorry. Nadali ako. Kaso binara ko eh. Sabi ko, totoo yung sinasabi mo, kung totoo yung sinasabi mo, pre, ba't hanggang hindi ka pa rin makaalis dito sa trabaho na to? Kung sabi marami ka ng pera, ba't hindi ka pa rin makaangas sa buhay? Sabi sa kanya. Sabi ko, pare-pareho lang tayong empleyado dito, huwag mo akong gaganyan. Oo. Ngayon nakakaburat kasi. Nakakaburat. Alam ko naman, toxic yung coworker. Kaso ilan meron naman okay. Kaso puta register, meron talagang pabida. Bisit ako. Mukhang lumapat Yun. Lumapat hindi yung nga ako nakausap. Mas mabuti hindi ako kausapin kasi alam ko naman hindi siya hindi naman siya resultado eh. Alam mo, importante yun. Lang. Importante na ang isang tao para, alam mo yun, kahit papaano, maintindihan mo na merong konting pitik ng credibility. Kahit papaano, makikita mo naman yung resulta. Tapos ang pinaka-importanting resulta, detalye. Ang pinaka-importanting resulta, nasa detalye. Kasi remember the saying that the devil is in the details. Yung detalye importante. Ungkatin ninyo yung detalye ng mga kwento. Tapos wag niyong patatakasin dun sa topic na yon. Dun lang talaga, ikut-ikutin nyo lang dun, tanongin nyo lang ng tanongin hanggang sa maubusan siya ngayon ng kwento. Mauubusan ng detalye yan. Pag naubusan ng detalye, tapos pinipilit ng tumalon sa ibang topic, alam mo na ngayon. Alam mo na. Kasi kadalasan kapag ka, ito mapapansin ninyo eh. Kadalasan kapag ka mga sinungaling na tao, headlines lang ang kinikwento niyan. Nanalo ako ng ganito, malaki yung premyo. O nakatransaksyon ako ng ganito, malaki yung usapan. Lagi na lang puro malalaking numero pinagsasabi, puro malalaking pangalan ang pinagsasabi. Tapos pag inungkat mo yung detalye, mga 2, 3 lang yung kapirasong detalye lang na meron siya. Tapos pagdating sa pang-4, pang-5, hindi na nagtutugma yung kwento. Common yan, sobra. Nakita nyo yan kahit sa mga influencer. Merong mga influencer, napansin nila ng mga audience nila, nagkokontrahan yung sinasabi. Yung kwento nagkokontrahan. Pag napansin mo nagkokontrahan na detalye, wag mo nang ungkatin, nagsisinungaling yan, alam mo na agad. Nagkokontrahan detalye. Follow-up question, brother. Brother, abuti naglista na ako ng mga tanong kasi wala kayo eh. Salamat, brother. Okay. Enjoy ako rito. Okay, sige. So, 7 araw ako halos na nawala eh kasi para sa Facebook ito at saka sa YouTube. So medyo matagal-tagal ako nawala kasi yung 2 account ko sa TikTok, ipagpatawad nyo na, suspendido po ako. Ngayon, lagi na lang sususpinde. Eto problema ko.
pag nag-live ako sa Facebook, yung Facebook hindi ko maiangat yung mga taong nagtatanong kasi mayat maya na lang may problema ang Facebook. Hindi ko alam, system glitch yata nila yun. Nakaka-cancel automatic tapos maraming nangyayari. Nasubukan ko na yun doon sa Chichester Official, ang hirap talagang mag-live. So nangyayari, napupuno ngayon ng dead air. So ngayon, ipagpatawad nyo na, nawala ako ng medyo may katagalan ng kapiraso, suspendido kasi yung 2 TikTok account ko. Ngayon, itong isang TikTok account ko, lifted na yung suspension. Yung isa, suspendido pa rin. Anyways, sige brother, tuloy. Hirap po talaga brother kapag karunungan yung dinidiscuss eh. Wala. Hindi ang totoo nun, mahirap. ang totoo nun, yung bunganga ko talaga may diferensya kasi palamura ko. Yun ang totoo nun. Hindi yung karunungan ng dinidiscuss. Tingnan mo, ngayong araw hindi tayo masususpindi. Sana. Bawas muna. Bawas muna. Pakabait muna tayo. Dapat medyo ipokrito tayo. Ipokrito. Laylo. Sige, go. Tuloy, brother. Okay. Pangalawang tanong mo, brother. Tanong sa katunong bigong mo babae, ka-worker ko din. Sige. Tinanong mo sa akin. Ako, may sagot ako dito kaso gusto ko malaman ang opinion dito. Kanino ba dapat nawala ka? Hindi ka naman nagbura pero nawala ka. Brother, nawala. Tuloy. Hello? Yan. Meron na ulit. Go, tuloy. Sino ba dapat magpundar ng loyalty? Babae ba o lalaki? Parehas. May sagot ako dyan, kaso gusto ko malaman yung ano mo. Ang sagot niya parehas. Sa relasyon ninyong dalawa, parehas. O parehas na sagot ko dyan. Kasi ang parehas. pangit naman, kung isang panig lang yung magbibigay ng loyalty, tapos yung kabila, hindi niya mabigay lang sarili niyang loyalty. Maliban na lang kung, alam mo yun, okay lang sa'yo, na wala sa'yo loyalty nung isa. Ganun. Pero kung hindi okay sa'yo, dapat parehas talaga. Kasi it takes two to tango, brother. It takes two to tango. Dalawa kayo, parehas kayo, nasa isang relasyon kayo, at parehas kayo na nararamdaman. Diba? Basic principle naman yun. Yun ang sagot ko ron. Dapat parehas. Hindi yan parang, dapat babae lang ang loyal. Lalaki, okay lang maging hindi loyal. Hindi gano'n. Dapat parehas. Yun ang sagot ko ron. Dapat parehas. Ito yung sagot ng kaibigan kong babae. Sabi daw, ang dapat daw magbigay ng loyalty daw is babae. Alam ko sabi, parang narinig ko yung sagot niya. Parang kay Bugoy yung sinabi niya. Dapat daw ang babae talaga daw magbigay ng loyalty. Kasi kami daw nagbibigay ng panggastos, pambuhay sa pamilya. Yung mga babae sila dapat na pupundar ng loyalty sa lalaki daw. Yung sabi ni Bugoy Kukuyo. Sabi parang narinig ko na yan. Hindi ako naniniwala sa ganun. Sabi ko naman parehas lang sa akin. Yun ang opinion ko. Hindi ako naniniwala sa ganun. Ang dahilan ko bakit hindi ako naniniwala sa ganun. Oo, nagpo-provide ka nga. Oo, protector ka nga. Oo, bla bla etc. Pero yung babae yung nag-aalaga sa anak ko, hello, di ba? Mabigat kaya na trabaho yung pag-aalaga ng susunod na lahi ng Pilipino. Hello, magbubuntis na 9 months yan, no? Hello, hindi naman lalaki ang nagbubuntis. Hello. Ewan ko rito sa mga taon to. Ewan ko, bahala kayo sa buhay nyo. Ewan ko sa inyo. Babae lang daw yung dapat nagbibigay ng loyalty. Kung yung lalaki, tinan mo. Ano kasi pinapanood mong influencer eh. Ito, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa mundo ng pagiging sindikato. Kasi may mga tropa ko Yung isang lalaki, kapag hindi ka tapat sa babae, ibig sabihin yan, may malaking porsyento na hindi ka rin tapat sa transaksyon. Bakit? Kasi yung basic principle na ang tapat sa kaunti, tapat din naman sa marami. Oh, di ba? Tama. Basic principle, brother. Basic principle. Follow-up question, brother. Dip. Pangatlo. Aha. Ito, players lang ako Kasi kaya mo naman sagutin to alam mo naman to Baka meron lang akong ibang point of view na maibigay. Ganun. Hindi yan sa hindi kaya sagutin o kaya sagutin. Hindi. Baka meron lang akong ibang napagdaanan o meron lang akong ibang narinig na kwento o baka meron lang akong ibang nabasa. Ganun. Ibang point of view lang. Ibang mata lang na tumitingin. Ganun. Sige, go, brother. Ito lang to, brother. Ito lang gusto kong tanongin. Sige. Sa iyong palagay, sa una mong kita o sa una mong sahod, ano dapat bang unahin na ipundar? Yun lang. Ang dapat mo munang ipundar, yung skill. Yun muna dapat unahin mong ipundar. Yung skill muna kung paano mag-ipon ng pera. Kasi lahat na lang ng tao marunong gumastos. Pero hindi lahat ng tao marunong mag-ipon. Para
paramihin mo muna, brother. Paramihin mo muna. O tapos tsaka mo ngayon gastusin. 'Di ba? Iba sabihin, para sa magulang, para sa kapatid, kasi breadwinner. Yan yung masagot ng kaibigan ko. Tawa. Unahin mo muna yung skill kung paano mag-ipon. Di ba? O tatalinuhan mo ng gusto. Tapos tatrabahuhin mo ng gusto. Tapos pag-iipunan mo hanggang makarating ka sa 1,000,000 piso. Pilipinas, sumabay ka na. Oh, naisingit ko pa yun. Hey! Smooth, brother. Smooth yung transition. Sige, go, tuloy. Ito pa nga pa na tanong. Sige. Paano ba makakaiwas sa mga bad influensya sa buhay mo? Patulad ng kaibigan mong painom, kaibigan mong mga yolo, kaibigan mong palay gala. Yun lang. Anak ko, sabi ni Solomon, anak ko, kapag sila ay inaaya ka, halika, sumama ka sa amin at tayo magbabakay ng walang salang dugo. Halika, tayo magsasapalaran. Anak ko, huwag kang sasama sa kanila. Yan sabi ni Solomon eh. Hey. Ang sabi naman ni Pablo sa Biblia, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama, sumisira ng magagandang ugali. Tamo? Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. Dapat, ikaw ngayon bilang magulang, ikaw ngayon na magtuturo nun sa kanya. Tamo? Kit mo ng pusa na yan. Follow-up question, brother. Go! Ay, follow ko lang tong kasi totoo sa brother. Marami akong katrabaho na nakikita ko sa kanila. Bawat sa kwentuhan namin, iba talaga, karamihan po talaga. Yung magulang, nagre-retire na maaga. Yung anak na panganay, mas lalo yung panganay. Sila nang magsusuporta sa magulang at sa kapatid nila nag-aaral. So, natanong sa akin, anong dapat niyang gawin? Kasi parang ginagawa siyang gatasan ng magulang niya. Mas lalo yung sabay po silang dalawa. At kapatid niya at magulang niya. Ayun ang masakit na po. Sabi ko, ang opinion ko na lang, galingan mo na lang sa buhay. Mag-ipon ka na lang. Hindi mo madadaan sa yan yung isa sa mga bagay na hindi madadaan sa pag-ipon, brother. Yan yung isa sa mga bagay na hindi madadaan sa pag-ipon. Ang kailangan mo talagang gawin dyan, lumayo ka sa ganong klase ng mga tao. Pansamantala lang, habang inaayos mo yung sarili mo. Kasi ang problema mo dyan, yung konsepto, brother, na yung konsepto na, okay, nag-iipon ka nga, okay, ginagalingan mo nga, pero lahat ng pinaghihirapan mo, hinihingi nila sa'yo. Tapos pag hindi mo binibigay lahat ng pinaghirapan mo, nagagalit sila. Diba, lang nangyayari yan. Sasabihin, wala kang utang na loob, wala kang pakinabang. Yung sitwasyon na yan. At yan yung mga tao hindi nakakawala sa cycle ng buhay nila. Nakakalungkot lang. Kasi ganun yung buhay ng tropa ko eh. Hindi siya makawala talaga. Dahil nga, obligado niya, bundarin niya yung mga magulang niya, obligado yung paaralin yung kapatid niya. Ayun ang masakit kasi. To each his own, brother. Baka naman kasi hindi naman hinihingi ang opinion mo. Kung hindi hinihingi, wag ka na maglalabas ng opinion sa mga tao. And when I say mga tao, very specific individual katulad ng tropa mo. Kasi baka sumama lang ang loob pag hindi naman hinihingi opinion. Okay lang yan, marami kang taong kausap, tamaan ng tatamaan, ayos lang, parang katulad ng ganito. Pag live ka, pwede yun. Pero pag isang pirasong tao, yung, alam mo yun, yung nakakausap mo, tapos nakarinig ka lang ng ganong sitwasyon, hindi naman hinihingi ang opinion mo, hindi rin hinihingi ang advice mo. Ang tawag doon, unsolicited advice. Baka ikasama pa ng loob ng kaibigan mo. Ingat ka lang. Ang dahilan kung bakit ako nakakapagsalita ng ganon, kasi tinatanong ng mga tao eh. Pero kung hindi tinatanong, di naman ako nagsasalita eh. Tingnan mo, pansinin mo. Kahit ano pa yung topic sa social media, hindi ako basta na lang nagsasalita. Hindi. Malibang itatanong sa akin very specifically, kahit ano pa yung issue na yan, hindi ako basta na lang nagsasalita ng tungkol dyan sa issue na yan. Napakabihira ng pagkakataon na basta na lang, no apparent reason, basta na lang ako nagsalita ng may kinalaman sa mga issue sa social media. Hindi ako nakikisabay sa clout, brother. Hindi ako nakikisabay sa clout. Pag may nagtanong, dyan ako bumabangko. Kasi merong nagtanong eh. Pero kung wala naman nagtatanong, bakit naman i-open ko pa yung tungkol sa issue sa social media? Wala naman akong pakialam dyan. Yun ang totoo.
Ngayon, yun din ang ibig sabihin. So, halimbawa, kung ang tao hindi naman humihingi sa'yo ng advice, hindi rin humihingi sa'yo ng opinion, keep it to yourself. Kasi at the end of the day, brother, baka ma-offend mo lang yung tao, tapos ikaw lang mapapasama. Bagay. Follow-up question. Yun na lang po, brother. Apat na yung tanong ko eh. Kaso, Baka ka pa, dugtungan mo galing na. akong Pangasinan, brother. Panlima. Gusto ko talagang pumunta dyan. Baka dumating po, wala ka na sa Project 1M. Baka pumunta ka na ng Mindanao para magturo ng, ano ba? Mabuting balian. Mabuting balita. Yun lang. Brother, dahan-dahan ka, Gusto ko nakakatakot pumunta. ka na dyan. Para magturo ng mabuting balita. Ano tuturo ko? Ebanghelyo? Brother, dahan-dahan ka dyan. Vlogger, Iba kasi yung ano sino din eh, si diba? Chai Chester? Quran. Vlogger lang ako. Vlogger. Ano ginagawa ng vlogger? Nagbablog. So, ngayon, ano ngayon ang tawag ko sa sarili ko? Ordinaryong taong bayan na may opinion. Hindi ako pastor, hindi ako mentor, hindi ako business guru. Ordinaryong taong bayan na may opinion. Yun ang titulo ko. Ordinaryong taong bayan na may opinion. Yun. Nakakatakot naman yung sinabi mo magturo ng mabuting balita. Sorry. Oo naman, kasi yung ginagawa mo kasi makakatulong talaga sa kapwa Pilipino. Oo. Tulong din sa bansa natin, di ba? Ito lang naman kasi kaisa-isa influencer na sira ulo din na gumawa ng imposible. Posible yan. Wala lang talaga may gustong gumawa. Eh puta, lahat sila naghahabol ng pera eh. Pansinin mo, halos lahat ng influencer naghahabol ng pera. Pansinin mo, halos lahat ng influencer naghahabol ng pera. Napakakonti ng mga influencer na ginagawa nila yung ginagawa nila sa social media, hindi para kumita ng pera, na optional lang yung pagkita ng pera, kundi dahil trip lang talaga nila, maligaya sila sa ginagawa nila. Tapos isama mo na rin yung konteksto na ginagawa nila yun para makatulong sa kapwa-tao. Kasi yung iba, masaya lang. Joke time, prank, ayos lang yun. Wala silang kinikita doon. Hobby lang yan. Okay lang yun. Pero yung konsepto na makatulong ka sa kapwa-tao, napakabihira talaga nun eh. Pero, kaya ba? Oo! Kasi isipin mo kung gaano karami ang doktor sa Pilipinas. Isipin mo kung gaano karami yung mga abogado sa Pilipinas. Eh, yung mga yan lang magsipagpatanong tungkol sa batas tao, tungkol sa usaping medikal, tungkol sa katawan ng tao, anatomy, at kung ano-ano pa. Kalang hindi kasi nila ginagawa ng libre. Hindi ginagawa ng libre. Ganun yun. Eh ako naman kasi retired na ako eh. So maligaya na ako makatulong sa maraming tao. Ganun. Yun lang siguro pinagkaiba ko sa kanila. Retired na ako. Sila, kailangan pa nilang kumayod eh. Ako wala naman ako hinahabol. Okay na ako eh. Naghabol na lang ako mabuting gawa para sa kabilang buhay. Ganun. Follow-up question, brother. Gusto ko talaga pumunta dyan. Hindi ko alam paano. Kaso nag-iipon ako. Hindi ko sinasabing wag. Hindi ko rin sinasabi pumunta ka rito. Pero masasabi ko sa'yo, brother, be practical. Kung palagay mo sulit na pumunta ka rito, pumunta ka. Kung palagay mo hindi sulit, bakit ka naman magtsatsagang bumiyahe ng napakalayo para pumunta lang dito? Para lang sa sinigang picture. Dahil gusto ko tang makilala. Gusto ko tang makita. Yun lang, walang iba. Andito lang Nag-iipon ako. Nasa social media ako. Lagi akong nandito sa social media. Nag-iipon po ako. Yun nga yung, alam mo, brother. yun yung dahilan kung bakit ako Nag-iipon ako. nagla-live eh. Para hindi nyo na kailangan pumunta dito. Yun ang dahilan bakit ako nagtsatsagang mag-live. Para hindi nyo na kailangan pumunta rito. Para alam mo yung mga tanong ninyo masagot. Kahit nasang parte ka pa ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, diba? Makausap ninyo ko. Libre lang, makikipag-usap ako sa inyo. Walang bayad. Tapos isama nyo na rin sa konteksto na, alam mo yun, hindi mo na kailangan pumunta rito galing sa napakalayong lugar. Okay lang na pumunta ka rito, bisita ka rito. Pero kung palagay mo, magiging practical yun. Kung hindi practical, na tipo katulad niya, kailangan mo pang pag-ipunan. Ibig sabihin niya, wala kang budget para pumunta rito. Wag, brother. Mas maligaya ako na mabalitaan na umaalagwa ka financially, na nandyan ka sa malayong lugar kung saan ka man nandun, na umuusad ang buhay mo, kaysa pinilit mo pumunta rito, tapos naubos ang pera mo. Tangina, brother, mabibiyak yung puso ko ron. Nabibiyak yung puso ko. Mas maligaya ako mabalitaan na lang na umaalagwa na yung buhay mo. Nakaseparate yung pera ko dun sa pagluwas papunta sa iyo, Brad. Huwag kang mag-alala, alam ko yung ginagawa ko. Alam ko ginagawa. Tulong sabi gawa. mo, brother, sabi mo, hindi pa ako lasing. Hindi pa ako. Panalo. Okay, sige. Follow-up question, brother. It's sound na. Sabi mo, ganun ba? sabi na, alam mong lasing na yan pag sinasabi niyang hindi siya lasing.
Follow-up question, brother. Nahalata. Nahalata. Aray ko. Actually, uminom ako eh. Pampalakas ng loob para makausap ka. Alam mo yun, bigla na siya uminom ng alak para laluwas yung loob niya na halos 7 araw ako hindi nakapag-live, maka-action sa live. Hindi kasi, tuwa naman ako sa'yo, pero tuwa naman ako sa'yo. Parang akong natatakot dahil nakakatakot kang tignan. Oo, kasi nga sabi nila eh. Kaya nga sabi ko sa inyong lahat, sa mga nakikinig sa akin, sa YouTube, sa Facebook at saka sa TikTok, gaya na sabi ko sa inyong lahat paulit-ulit, pag may tanong kayo, isulat ninyo sa papel. Lalo na kung alam ba, pupunta kayo rito, isulat nyo sa papel. Kasi hindi nyo gugustuhin yung napakalayo na nga ng binyahe mo. Pagdating mo rito, nakita mo ko, na-intimidate ka, nakalimutan mo lahat ng tanong. Yung alam mo, nire-rehearse mo pa sa isip mo lahat eh. Nire-rehearse mo pa sa isip mo lahat ng tanong mo. Tapos napapanaginipan mo pang tatanungin mo ko. Pagdating mo dito, wala ka maitanong dahil nakalimutan mo lahat. Ang daming ganyan. Seryoso, sa dami ng mga pupunta rito, ang dami nila na nakakalimutan nila yung tanong nila pagkatapos kung sumagot ng isa o 2 tanong sa kanila, na sandamakmak 20 mahigit yung tanong nila, 2 tanong pa lang, limot na nila lahat ng iba. Ano, daming ganun hindi mo pala nakikita yung masaya nasa kusina ka pala. Kaya pala galit na galit ka sa akin. Sige, follow up question, brother. Ayun, nahiyan ako. Yeah! Parang ako, ano ako. Nanlumo ako dun. Wala mo nalasing ako. Isulat. Brother, nakikita kita kahit nasaan ka pa. I am the eye in the sky, looking at you, I can hear you, I do. Hello ka lang, natartado lang kita. Amaya sabi mo, may third eye yan si Chester. Yung third eye nandun. Ang labas mo, ba, nagbabatikan siya, di nakikita pa kita ron. Hindi ka. Loko lang yun. Loko lang kita. Anyways, follow-up question, brother. Diba? Last na lang, brother. Last sige. Na lang. Gusto kong sumali sa gusto kong mag-side hustle. Yeah. Worth it kaya? May kadugtong yun. Ano yung kadugtong? Sabihin mo na yung kadugtong. Nagtatrabaho kasi ako ng 12 Nabasa hours. ko kasi easy. Mag-side hustle ako. Sorry. Nagsaside hustle ako ng Canva. Kung worth it kaya? Ito worth it, brother. Ito sobrang worth it nito. Ito, consider this as an advice. Consider this as an advice. Gaano kahaba yung oras ng trabaho mo? 12 hours. Mas sulit magpahinga ka. Yun, mas sulit. Kasi tinan mo, sa side hustle ka pagkatapos ng 12 hours. Tapos pagkatapos ng 12 hours na yun, pagkatapos ng 12 hours na yun, sa side hustle ka, pagkatapos ng 12 hours na yun, pagod ka na. Pinwersa mo pa sarili mo, nagkasakit ka. Tinan mo, mas mahal ang hospital bill. Tama. Brother, be practical. Hindi pera purpose ng buhay. Isama mo rin sa konteksto na kailangan yung quality ng trabaho mo mataas. Mababa ang quality ng trabaho mo pag pagod ka na. Ngayon, welcome ka naman na mag-side hustle. Nga lang, you have to make sure na you're deploying a certain level of practicality na pag alam mong pagod ka na, magpahinga ka na, brother. Hindi sulit na magkasakit para lang kumita ng pera. Hindi sulit. Diretso lang. Huwag ka maniniwala sa mga putang ng influencer na sinasabi, hindi, kailangan babawasan mo yung oras ng tulog mo. Hindi practical yan. Hindi practical yan. Babawasan mo oras ng tulog mo, hindi magkakasakit ka, bababa immune system mo. Ibigay mo sa katawan mo yung oras na kailangan niya para magpahinga, para mag-regenerate siya. Tapos pagising mo, regenerated ngayon yung damage cells ng katawan mo. Yung performance mo ngayon maganda. Di ba? Performance mo maganda. Hindi bagsak ang quality ng performance mo. Ngayon, ang ibig ko sabihin doon, kung halimbawa, sa after 12 hours, palagay mo kaya pa ng katawan mo, o de tsaka kaya bumomba. Wala namang masama ron, after ng 12 hours, pwede. Pero you have to make sure, brother, na binibigay mo yung tulog na kailangan ng katawan mo, yung pahinga, na pag alam mo na madidisgrasya ang katawan mo, wag, brother, wag. Mas importante ang kalusugan kaysa sa pera. Prevention is better than cure. Ngayon, hindi yan sa haba ng oras. Let me share with you a very powerful idea, Pilipinas.
Ang pagyaman, kung gusto mong yumaman, hindi yan sa pahabaan ng oras. Hindi ganun ang pagyaman. Hindi ganun ang pagyaman. Kala ng iba, hindi matutulog. Trabaho lang ng trabaho, trabaho ng trabaho, trabaho ng trabaho. Hindi ganun. Hindi ganun ang pagyaman. Ang pagyaman nasa quality ng ginagawa mo. Paanong quality? Empleyado ka, 12 oras kang nagtatrabaho, yung bang buong 12 oras, ibinibigay mo ba sa employer mo para maligaya siya sa trabaho mo? O ninanakaw mo yung ibang oras doon sa 12 oras na yon para yosi-yosi ka, para tambay-tambay kapag hindi ka binabantayan ng boss mo, parang nakaganyan-ganyan ka lang, 12 oras ka, tapos alam mo yun, tuloy-tuloy na pinapasweldo ka ng amo mo doon sa buong 12 oras na yun. Nasa quality ng trabaho. Yung quality ang binabayaran. Pag mataas ang kalidad ng trabaho mo, napopromote ka. Ang ibig sabihin nun, lalaki din pati sweldo mo. Wala saan niya, pahabaan ng oras. Ay, ibenta mo 24 hours mo, tignan mo, mukha ka ngayong, ano, di ba, ano, sabi nung isa, you look tired, sabi ni John Errol. Bakit? Kasi pagod na nga ako eh. Pero kaya pa naman ang katawan ko, pakiramdam ko, hindi ako magkakasakit sa ekstrang 1 oras na makausap ko kayo, na makapaglingkod ako sa mga kapwa-tao ko. Kaya ngayon, kahit mukha akong pagod, mukha lang akong pagod. Pero hindi pa ako pagod. Kaya pa ng katawan ko, hindi pa ako lasing. Okay. Nakuha niya Pilipinas. Gusto ko lang maintindihan ninyo na ang pagyaman sa pagiging empleyado, hindi yan sa pahabaan ng oras. Magkakasakit ka pag nasobrahan ka sa trabaho. Papaalala ko lang, magkakasakit ka pag nasobrahan ka sa trabaho. Matuto kang magpahinga. Ibigay mo sa katawan mo yung pahinga na nararapat para sa katawan mo. Huwag mong babawasan ng oras ng tulog mo. Hindi makakatulong ang pagbabawas ng oras ng tulog dahil yung quality ng trabaho mo, lutang ka, puyat ka, pagod ka, kulang ang tulog mo, yung utak mo hindi makaka-function ng maayos. So yung quality ng trabaho mo, yung focus mo laglag, yung energy mo mababa, yung mood mo irritable ka pag kulang ang tulog mo. Huwag niyong babawasan sa oras ng tulog niyo, hindi kailangan yan sa pagyaman. Hindi kailangan yan. Wala halos nagsasalita ng ganyan sa social media Pilipinas kasi halos lahat ng mga influencer ninyo sinungaling. Halos lahat ng influencer nyo Pilipinas sinungaling. Napakakonti lang na nagtatapat sa inyo. Napakakonti nang nagtatapat. May mga siraulo pa na nagsasabi na kailangan ikakulang ang tulog mo, kailangan babawasan mo, hindi dapat 8 hours. Alam niyo yan? May mga influencer nagsasabi hindi daw dapat 8 hours ang tulog. Anong trip mo? Sabi mo hindi dapat 8 hours ang tulog. Eh di yung quality ng trabaho mo bumaba. Pag puyat ka, irritable ka. Palagay mo ba matutuwa ang kliyente mong irritable ka? Matutuwa ba customer mo irritable ka? Matutuwa ba empleyado mo irritable ka? Ba, Pilipinas, dahan-dahan ka sa mga taong pinakikinggan mo. Dahan-dahan ka sa mga taong pinakikinggan mo, Pilipinas. Hindi lahat ng tao na nagsasalita sa social media, ang interest, ikakabuti mo. May mga taong nagsasalita sa social media, ang interest, yung ikatataas lang ng tingin ng tao sa kanila. Hindi na importante kung mapabuti ka o mapasama ka. Ito mas worse, may mga tao sa internet na nagsasalita para lang sa sariling pera nila. Kaya kahit kasinungalingan, ituturo nila sa'yo. Paano ikaw yumaman? Dapat naka-abundant mode ka. Lahat ng pera mo, blow your money up. Yan ang sinasabi ng iba eh. You have to blow your money up. Ano kailangan? Ubusin mo lahat ng pera mo. Paano kaya yaman nun? Paano kaya yaman yan? Paano kalokohan yan? Paano kaya yaman nun? Paano ba yumaman? Yung kinikita mo, dapat mas malaki kaysa ginagastos mo. Ito, ang tawag dito ipon, yung pagitan. Ito yung kita mo, ito yung gastos mo, ang tawag dito ipon. Pag dinamihan mo yung ipon mo, magkakaroon ka ngayon ng puhunan. Ngayon, pwede, posible, na lumaki ngayon yung pagitan. Ito yung kinikita mo, ito yung ginagastos mo dahil sa puhunan. Itong pagitan na to, malaki-laki na ngayon ang ipon mo. Ganon magpayaman, Pilipinas. Hindi lahat ng pera mo, lalabas mo ngayon para sa putang inang course ng lintik na putang ina kung sino man yung hayop na yan. Hindi ganyan ang pagyaman. Hindi ganyan ang pagyaman. Na papabayaran sa iyo yung libu-libong pisong course nitong mga lintik na to. Nawawala na nga ako ng pahinga. Hindi. And when I say course, hindi ang ibig ko sabihin, yung course sa eskwelahan. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Mag-aral ka dun sa totoong eskwelahan, dun ka mag-aral. Hindi dyan sa mga lintik na mga influencer na kalilitaw-litaw lang sa social media. Yang mga yan, wala pa napapatunayan yan. Baka nga dun sa circle nila, wala pang napayaman yung mga hayop na yan eh. Baka dun sa circle nila, walang napayaman yung mga hayop na yan. At oo, may mga nakadikit sa kanilang mga mayayaman tao. Wala tayong duda dyan.
Pero yung mga tao na yun, yumaman yun, yung karamihan doon, yumaman dahil mayaman na talaga sila, dumikit lang sila doon sa tao na yun. May iba silang ginagawang negosyo. Huwag tayo maglokohan Pilipinas. Huwag tayo maglokohan Pilipinas. Alam mo, pagmamahal ko sa iyo Pilipinas, pagtatapatan kita. Kasi hindi naman na importante sa akin, ibigay mo yung pera mo sa akin. Meron akong sapat para sa sarili ko. Meron akong sapat para sa sarili ko. Hindi naman ako maluhon tao eh. Pero sa akin, ang pinaka-importante, yung ikaw ang malagwa sa buhay. Hindi na importante kung kumonekta ka pa sa akin o hindi. Bigay mo yung pera mo kahit kanino, bahala ka. Ang pinaka-bottom line sa akin, ang aking pagmamalasakit ko, pinagtatapatan kita ng katotohanan dahil halos walang nagtatapat sa iyo, Pilipinas. Lahat sila halos sinungaling. Ulitin ko, halos lahat sila na nagtuturo sa iyo ng tungkol sa pera. Halos lahat sila sinungaling. Halos lahat. Babawasan daw yung oras ng tulog para yumaman ka. Babawasan oras ng tulog para yumaman. Pinagsasabi mo, yung quality ng trabaho mo masisira. Paano ka babayaran ng mahal pag ang pangit ng serbisyo mo? Diba? Eh, tinan mo, isipin mo dito lang sa Project 1M minsan may mga pagkakataon, wala sa hulog yung lasa ng sabaw dati. Matagal na yun. Yung customer masama loob eh. Partida kompleto pa tulog nun Partida na kompleto pa tulog namin nun. Mali lang ng timpla. Kasi nung mga panahon na yun, luma pa. Bago pa yung Project 1M nun, hindi pa namin masyadong kabisado yung timpla eh. Partida na kompleto pa tulog nun Paano pa ngayon pag kulang ang tulog mo? E di, tutok-atok ka ngayon habang serve ka sa customer. Sa akin ang pagmamalasakit ko, Pilipinas, ikaw. Wala akong pakialam kung hindi mo ibigay sa akin ang pera mo, hindi ka bumili sa sinigang ko. Maligaya ako na mabalitaan na nakakaalagwa ang buhay mo nang hindi mo na ako kailangan. Maligaya ako. Follow-up question, brother. Ito nga sinasabi mo, brother. Napapansin ko na nga. Wala na akong pahinga 2 hours, 4 hours ng tulog ko palagi. Masisira ulo mo dyan, kasi brother. napapabayang. Masisira ulo mo sa ganyan. Wag. Hindi ang purpose ng buhay yumaman sa pagpapasakit, pagpapahirap sa sarili. Hindi yan ang purpose ng buhay. Hindi nga ang purpose ng buhay gumawa ng pera. Ako, simple. Yung Pilipinas, yung sinasabi ko sa inyo na sumabay ka na, hindi ang ibig ko sabihin doon magpuyat ka, magpagod ka, hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin sa sumabay ka, gagawa tayong pera, tatalinuhan mo ng husto, tatrabahuhin mo ng husto, pero matulog ka naman na sapat. Tapos saka ka makakagawa ng 1,000,000 piso, and it may take some time, maaaring matagalan. Walang masama kung mapatagal. Yung iba nagmamadali. Hindi ang purpose nito para magmadali kang gumawa ng pera. Hindi ganun. Yung sasabayan mo rito, yung disiplina. Hindi yung bilis. Hindi na importante kung gaano katagal ang abutin. Maring 2 taon, okay. Good. Milyonaryo ka pa rin naman eh. Maring 3 taon, okay, good. Milyonaryo ka pa rin. Maring 5 taon, maring 10 taon, maring 20 taon. It may take some time. Pero ang bottom line, simple. Naging milyonaryo ka pa rin eh. Di ba? Yun ang bottom line. Naging milyonaryo ka pa rin. Bakit? Dahil sa disiplina mo. Hindi na importante kung gaano katagal ang abutin. Yung iba nalilito, akala nila pabili isang karera. Hindi karera to. Hindi karera. Yung pagyaman, hindi karera yan, Pilipinas. Hindi karera yan. Wala pa rin tatalo dun sa ang tawag nila, slowly but surely. Dahan-dahan ka, pero sigurado ka, nabibilang ka lang ng panahon, makakarating ka rin dun. Dahil sa sistema. Yun ang sikreto, Pilipinas. Yun ang sikreto. Hindi mo madadaan sa mabilisan yan. Huwag nyo kakalimutan, Pilipinas. Lahat ng dinaan mo sa bilis, hindi magtatagal. Minamadali mo wala sa lugar eh. Gusto mong yumaman, dumikit ka sa mga siraulo sa social media. Alam mo na, papangakuan kanila ng langit at lupa. Pero ang magiging resulta mo, halos nasa impyerno ka na. Nako, Pilipinas. Damn. Pilipinas. Minsan napapailing na lang ako pag naririnig ko yung mga influencer, lalo na yung mga yayabang-yabang sa social media. Nandidiri ako diretso. Merong isang in-interview, sabi, ilang billion ba ikayang sapat sa'yo para masabi mo yung sarili mong okay ka na? Parang, hindi ko maalala kung ilang billion yung sinabi niya. Brother, hindi ko maalala kung ilang billion yung sinabi niya. Pero parang sa isip-isip ko,
Grabe tong taong to. Mukhang pera. Mukhang pera. Yung alam mo, ay yabang pa ng pagkakasabi niya. Tapos yung detalye. Yung detalye. Nakakadiri yung detalye. Nakakadiri yung detalye. Yung alam mong absurd na. Absurd. Hindi normal para sa ordinaryong taong bayan. Absurd. Pilipinas, ingatan mo sarili mo, may mga greedy pigs sa social media. Sobrang dami nila. Yung mga ganid na baboy na ang interest, yung pera mo mapunta lang sa bulsa nila. Nagpapanggap na mayaman o baka totoong mayaman. Pero yung pagkakakuha nila ng pera wala sa lugar. Ingatan mo sarili mo sa mga ganyang klase ng tao. Sumama kang kasama ng mga masasamang tao, mapapasama ka. Ang masasamang kasama, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama, sumisira ng magagandang ugali. Kaya sinabing huwag kayong padaya kasi mandurugas yung mga tao na yan. Mandurugas, mandaraya. Akala mo, totoong daan yung ibibigay nila sa'yo. Pero may mga daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang wakas niya ay mga landas ng kamatayan, Pilipinas. Ipapaalala ko lang sa inyo. At itong mga statements na to, it has stand the tests of time. It has stand the tests of time. For thousands of years. Yung mga nagmamadaling yumayaman, yung mga nagmamadaling yumaman, nahuhulog sa samot-saring tukso. Ingatan nyo sarili nyo. Madaling gumawa ng pera, pero mahirap ibalik ang buhay kapag wala na. Madaling gumawa ng pera, pero mahirap lumabas sa kulungan pag nayari ka. Papaalala ko lang sa'yo, Pilipinas. Papaalala ko lang sa'yo, Pilipinas. Wala pa ring tatalo dun sa ang tapat sa kaunti. Tapat din naman sa marami. Oh. Follow-up question, brother. Gano'n ang nyo advice, brother. Laking tulong sa akin yun, Minsan, gusto nalilito lang tayo eh. Minsan chill nalilito lang. muna ako. Relax muna ako. Nababurnout na kasi talaga ako sa buhay na to. Lahat naman Kasi tayo. brother. Oh. Lahat tayo nabuburnout. Lahat tayo napapagod. Pag hindi na, alam mo, ang pinakamagandang indicator dyan, brother, katawan mo. Sasabihin naman ng katawan mo pag hindi na niya kaya eh. Tapos yung quality ng trabaho mo, sasabihin din naman ng quality ng trabaho mo kung hindi mo na kaya. Huwag kang tatanggap, don't bite more than you can chew. Huwag kang kakagat ng higit kaysa sa mangunguya mo. Bakit? Mabubulunan ka, baka hindi ka makahinga. Follow-up question, brother. Nakuha ko yung point mo, brother. Nakuha ko yung point mo. Sobrang tinamaan ako sa sinabi mo talaga. Maraming tao na nilito. Talaga ako na maraming time. Akala nila magyaman nasa kulang oras Kaya mo. muna ako. Sige, tulog ka muna, brother. Tulog ka muna. Bakas Bigay ko muna muna. sa iba sandali yung para makapagtanong naman yung iba. Okay ka na? Sige, brother. Okay. Sige, brother. Bye-bye. Maraming salamat. You're welcome, brother. I love you. Bye-bye. Bye-bye. Okay, next time. Franzi. Ito, siguro si Franzi Poral. Oh. Sayang. Bumaba siya. Next time. Sam Capricorn. Napindot lang pala daw. Okay, napindot lang. Ito si Sam. Good morning, brother. Taga saan ka? Taga Zamboanga City po. Zamboanga. Okay, ano tanong mo? Yep. Ang tagal ko nang nanonood mula sa Facebook, YouTube, hanggang dito sa TikTok, pinapanood ko kayo. At lahat ng sinasabi nyo, sobrang ganda. Pero eto yung tanong ko. Sa ngayon kasi nag-VVA ako, tapos nag-iipon ako ng pera, tapos nakabila ako ng lote, which is sinabi nyo nung nakaraan. Tapos sinunod ko, nagpagawa ko ng bahay kasi wala akong sariling bahay ko para sa amin ng anak ko. Okay. After nun, is may plano akong gumawa ng business. Okay. Pero kagaya ng sinabi nyo, kailangan natin tingnan yung lugar, yung location, anong kailangan ng community. Tinignan ko kailangan ng community at tinignan ko rin kung magkano yung possible na kikitain ng business na to. Ayon sa maliliit na nagpatayo na kumbaga walang pwesto. Okay. So inisip ko ngayon is bibili ako ng maliit na... Paano? Nakapag-market study ka na? Sige, nakapag-market study na ako. Ni-research ko lahat. Good. Kaya, lahat ng sinabi nyo, sinunod ko yun, and which is definitely, absolutely the correct way to do.
So ito yung ano na. Ang plano ko is, bibili ako ng pwesto na 50 to 100 square meter. Magpapatayo ako ng maliit na parang market. Tiangge. Ano tanong? Parang bagsakan ng lahat ng isda, manok, baka, itlog, lahat yun. Okay. Ano tanong mo? So, ang tanong ko lang is, paano, yung hindi ko kasi alam kung paano siya i-maintain, kung paano ba yung lakaran, paano yung management ng ganun. Kasi ang plano kukuha ko ng 3 to 4 na tao. Kayo may mga tao kayo. Never pa akong naghawak ng tao, kumbaga. Gusto ko lang makuha yung take. Yun ang ibig ko sabihin. Ng tao, yan ang sinasabi ko. Ngayon, may market study mo, pero hindi mo pa chinek ka sarili mo kung pan-negosyo ka ba. See? Baka nakalampas sa'yo yun. Bata pa ako, nagbi-business na ako. Ang nagawa kong people management lang is dati kasi ako nagne-networking. So, medyo may alam ako sa paano maghawak ng tao, pero iba kasi yung networking sa actual business na ipapatakbuhin natin, like yung sakuran, yung ganito. I mean, gusto ko lang may mga ideas ako, pero I'd rather talk to someone who have the potential talaga na magsalita. Hindi ko kayang ituro sa iyo on the spot yung paraan kung paano mag-handle ng tao. Bakit? Kasi it will take you years. Hindi lang months, it will take you years. So ito suggestion ko sa'yo. Ang suggestion ko, mag-empleyado ka. Tapos, magpa-promote ka sa trabaho para nag-handle ka. And I strongly suggest operations. Supervisor, kahit man lang supervisor. Kahit supervisor. Ngayon, malalaman mo human psychology. Kasi pwede kang mag-aral galing sa mga libro. Kasi meron din yan si meron din yan si, anong pangalan ng sumulat ng 48 Laws of Power? Si Robert Greene. Meron din yan si Robert Greene Laws of Human Nature. Pwede mo basahin yung libro na yun, pero wala pa rin talagang tatalo dun sa actual. Pero marami kang pwedeng basahin libro. Yung tungkol kay Robert Greene, yung How to Win Friends and Influence People, at marami pang iba. Kahit mag-direct psychology ka pa Pero nagkakatalo yan sa application. Baka hindi mo ma-apply yung mga naituturo. Bakit? Kasi yung simpleng konsepto na hindi mo pa kasi natetesting. Madaling basahin sa libro. Pero yung actual niyan, it will take you years bago ka matuto. Oo, tama. Yun ngayon, I mean, like, ang dami ko na tine-check ko to, lahat na siguro ng mga pwede ko i-check na mga advices, yan na ano ko. Kumbaga, kinakategorize ko na lang siya kung paano yung pagkakasunod-sunod. Pero kagaya ng sinabi niyo, walang tatalo sa kung talagang i-apply mo na siya. Depende na lang. Kasi nasa personality din natin yun actual, brother. Malupit yung actual. Kasi lahat ng tao kayang magsalita in theory. Pero paano actual niyan? Gaano ka kasiguradong gagana sa actual yan? Yung sa akin, ito, Project 1M, ayan, may proof of concept ako. Gumagana yung konsepto na nasa isip ko. Ayan, actual, nakikita nyo mismo. Nakikita nyo rin kung kailan ako tanga, kung kailan ako bobo. Nakikita nyo rin yun Pinapakita ko sa inyo, di ko nililihim sa inyo na minsan panahon tanga ako, minsan bobo ako, minsan stupido ako. Diba? Nangyayari yan, bakit? Kasi wala naman taong lahat na lang ng pagkakataon matalino ka. Kahit sa Chester ka pa, walang taong lahat na lang ng pagkakataon matalino ka. Lahat na lang ng ginawa mo mula pinanganak ka hanggang mamatay ka, tama lahat. Walang taong gano'n, brother. Wala. So ako, being a human being, paano kayo nag-transition? Di ba kasi nung nakaraang na nakita ko yung video mo, nagbobote-bote ka dati, di ba? Yun yung naabutan ko na. Ngayon, tapos bigla ka nagresto, di ba? So, paano ka nag-transition from dun, dito, at saka paano ka nag-qualify ng mga tao? Yan, maganda. Yan ang maganda. Okay, so ganito. Yung transitioning, mula Tondo, Piso ang dala ko ron. Nag-empleyado muna ako, tapos, nag-ipon muna ako. Halos ano yun? I will say, halos lampas ng 2 linggo, kulang-kulang 3 linggo. Ganun nangyari. Tapos, kung saan yun, extrang ilang araw lang. Tapos, less than 5,000 pesos, nagsimula kami ng maliit na hanap buhay doon sa Tondo. Yung nanay ni Ashley, siyang tinutuluyan ko doon sa Tondo, na pinili ng mga tao para sa akin. Marunong sila magluto. Kasi ganun ako ang ginagawa ko sa ang plano ko doon sa lugar na yon is kahit na anong bagay na minsang panahong ginawa ng hanap buhay ng pamilya na yon bukod sa pag-iempleyado, yun ngayon ang bubuhayin ko sa kanila. Ganun yung konsepto na nasa isip ko noon Although 1 month is just not long enough.
hindi sapat yung isang buwan para payamanin mo yung pamilya. Pero it did a good start for them. Kasi anong nangyari, more than 2 weeks, pinapagluto ko yung nanay ni Ashley. Tapos si Ashley ang naglalako. Tapos kumuha pa ako ng iba pang mga tao na naglalako din at the same time. Tapos paglipas ng 2 linggo mahigit, nag-resign na ako nun sa trabaho. Nung mag-resign ngayon ako sa trabaho, ako na rin mismo nag-i-spearhead nung paglalako. Tapos, kinailangan ngayon na mag-stand back ako ng konti para malaman ko lang kung yung mga tagapaglako namin doon sa Tondo meron ng sapat na skill, at para mangyari yun, kailangan hayaan mo sila. Tapos gumana. May mga nabawas, may mga nadagdag, may mga nabawas uli, may mga nadagdag uli, kasi freelancing yun technically Ipinakikibenta nila yung niluluto ng nanay ni Ashley, tapos they get commission out of it. Ganun yung konsepto So freelancing na yun. Tapos pagkatapos nun, nag-end up kami with more than 20,000 pesos, less than 30,000 pesos, clean profit, malinis na. Malinis na profit yun. Ngayon, pagdating ng ika-31st day pa, nag-charity kami dun sa Tondo, tapos maraming natulungan, mga 200 katao halos yun. Tapos, pagkatapos nun, nagpahinga ako ng 2 buwan. Pagkatapos nun, tinanong ko ngayon ng mga tao, so gagawa ako ng 1 milyon. Paano nyo ba gustong makita na gawin yung 1 milyon? Nagpa-survey ako nun. Siguro dahil puro kananay yung mga nagko-comment sa akin. Doon sa comment section, ang majority sinasabi, luto raw, luto. Okay, sige, saan magluluto? Sa tabi daw ng kalsada. O edi ngayon yung nangyari. Nagtitinda ako ng sinigang sa tabi ng kalsada. Yung sinigang naman, ako na pumili nun kasi hindi ko rin naman gusto yung konsepto ng pagluluto. Might as well, makain ko na yung pagkain na gusto ko gabi-gabi. Ganon yung konsepto. Tapos, nakaipon kami ng pera galing sa kalsada, naka 150,000 kami mahigit, more or less. Tapos kinuha ko tong pwesto na to, sinalo ko tong pwesto na to for 120,000. Tapos 7,000 ang monthly noon, ngayon tinaasan na nila kasi medyo mabenta. Ginawa 10,000 kada buwan. Tapos ito na ngayon yung Project 1 mahigit kulang-kulang kalahating milyon na kami rito. Yun ang transition nun. Wow. Ang ganda ng transition mo, no? I mean, like, siguro dun pa lang sa mga times na naglalako ka, ang dami ng learnings na nakuha, tsaka ang daming adjustments na kailangang gawin. Diba? Sa tao mo, sa yung alam mo ang ini-expect mo, ako personal lang ini-expect ko nun. Hindi, well, meron lang akong konting idea, hindi naman not necessarily expect. Ang iniisip ko nun, kahit papaano siguro, marami akong fans sa kalsada para sapat na maubos yung pagkain, yung binibenta namin, agahan. Turns out, brother, di pa pala ako masyadong sikat nung mga panahon na yun. Tapos ang nangyari, ang nabebentahan namin, mga taong hindi talaga ako kilala. Hindi ako kilala ng mga tao. Sabi ko, sana may dumaan naman na fan para mabilis namin maubos to. Kasi wala talagang dugas yun. Literal, binibenta talaga namin yun. Tapos hindi kami umuuwi hanggat hindi nauubos. May mga araw, hindi talaga nauubos. So nangyari, inuulam tuloy namin, kinakain namin. Nakakapanginayang nakainin kasi pinondohan mo na yun, diba? So nangyari tuloy, imbis, alam mo yun, kumita ka, nangyari, yung tubo tuloy, nakakain mo. Kasi walang choice Hindi nabenta So ngayon, binebenta, pinepuwersa. Tapos may mga araw na nauubos, may mga araw naman, medyo kapos. So kami na rin ang kumakain ng sariling paninda. Yun ang nangyari nun. Malaking adjustment talaga. Kasi mga taong hindi ako kilala, yung mga binentahan namin doon, ang majority. I will say 90% ng halos lahat ng binentahan namin doon, hindi talaga ako kilala. Hindi ako kilala. So, how do you manage competitors? Like, for example, di ba pag nagsisimula ka pa lang, syempre kailangan mo bumagay sa mga presyo ng ibang tao. So, did you went down piso or dos para lang sabihin natin makahatak ng tao? You stayed sa lane na ang hirap bumenta na makiki-price war ka sa kalaban. Bakit? Yung kalaban namin, brother, 15 pesos lang. Ano ba naman tutubuin mo pa sa 15 pesos? Ang benta namin, 25, 30. Ang hirap. So ginawa namin nun, hindi ako lumaban sa kompetensyang 15 pesos lang ang binebenta. Ang ginawa namin, ginawa pa rin namin 30 pesos isa. 50 pesos dalawa. Tapos inilako namin ngayon doon sa buong lugar. Inilako namin. Kaya kami nakakaubos kasi inilalako namin. May mga nakapwesto pa rin sa advantage. Oo, yun talaga, brother. Yung konsepto na ilako mo kasi sa mga tao.
Kasi hindi na sila kailangan pumunta sa pwesto para makabili. Tapos kinakatok Kayo na namin yung mga nagdadala bahay. Kinakatok namin ang mga bahay. Papapansin mo, mga tao ayaw Wow. lumalabas ng bahay dahil cellphone na nga lang maghapon. Kinakatok namin mga bahay. Parang para sa na ikaw isa ka sa mga personalidad na kilala na namin dito sa mga social media, no. Parang paano mo binaba yung, kasi lahat tayo may pride kumaga, di ba? Paano mo binaba yung pride mo from being a celebrity into maglalako ka muna? Hindi ko inisip na celebrity ako. Inisip ko yung buhay ng kapwa-tao ko. Mas importante yun kesa sa akin. And you have to have an idea which is far bigger than yourself. That's what I strongly suggest. Have an idea which is far bigger than yourself. Yung buhay mo, maiayos mo para makatulong ka naman sa kapwa-tao mo. Pride, walang kwenta yan. Maimpyerno ka pa dyan sa pride na yan eh. Ang taas ang tingin mo sa sarili mo, hindi mo maibaba yung sarili mo, kaya namang problema ka na, hindi ka tuloy makahingi ng tulong. Diba? So yeah, talking about dun, how's your relationship with your employees, man? Like barkada, tropa, paano siya? May boundary yun. Oo, barkada tayo, tropa tayo on good times. Pero on bad times, kailangan lagyan mo ng boundary, brother. Kailangan mo ng konting gaspang ng ugali. Kasi pag hindi mo sinamahan ng gaspang ng ugali, tapos sumobra yung pagngiti mo sa mga tao, lalo na sa mga empleyado mo, ako, lalamunin ka ng mga empleyado mo, maniwala ka sa akin. Too much familiarity breeds contempt. Sumobra, pagka familiar sa'yo ng empleyado mo, i-disrespect ka nila. So, importante na oo, nakikipagngitian ako sa inyo on good times when everything is fine and well. Pero you have to remember that we're trying to run a business here. At ang ibig sabihin nun, hindi pwedeng kahit anong gusto mo, gagawin mo sa loob ng bakuran ko. You are in my backyard, you are in my house. You make sure you follow my instructions. Kasi kung di mo susundin yung instruction ko, kung ano yung gagawin mo sa sarili mo, kung ikaw man yung employer, ganun din yung gagawin ko sa'yo. Simple. Kung ikaw yung employer, bigger take talaga dito is consistency lagi ko sa kanila pinapaunawa, brother. Mo. Ito ang pinaka tip ko sa inyo on being an employer. Lagi mo ipapaunawa sa tao para maintindihan nila yung side mo. Na, brother, palit lang tayo ng kalagayan. Ikaw man yung lumagay sa lagay ko, yung ginawa mo, alam mo naman mali eh. Pero palit tayo ng kalagayan. Ako gagawa niyan sa'yo, tapos ikaw ngayon employer ko, matutuwa ka. Doon lang sa basic na prinsipyo na yun. Pagbaliktarin mo lang yung konsepto eh. Yan nga yung sinasabi ko, brother. Kaya nga sabi ko sa inyo, subukan nyo muna kasing mag-empleyado. Tapos magpa-promote muna kayo sa trabaho. Kasi walang tatalo ron, brother. Diretsahan. Walang tatalo doon sa level of practicality na naging empleyado ka, ginalingan mo sa trabaho, nilupitan mo sa trabaho, tinropa mo yung boss mo, na-promote ka sa trabaho, de para ka ngayon binabayaran para magpanggap na negosyante. Diba? Ganun ang labas nun. Without breaking the bank. Hindi mo ngayon kailangan ilabas yung pera mo para ikaw ngayon ang magte-testing, sana, putang ina, sana gumana yung testing mo. Kaya nga tinan mo, hindi ako sumasang-ayon dun sa mga nagsasabi na wag ka na ikang kumuha ng diploma, dumiskarte ka na lang. Paano diskarte gagawin mo? Sige nga, hindi ka marunong makisama. Hindi ka marunong mag-handle ng empleyado. Gusto ko lang i-address yung sinasabi nito na ini-interrupt kita. Hindi kita ini-interrupt. May issue na ako sa internet, nagkakaroon ng latency. Oo, nang problemahin yun. Problema na nila yan. Hindi lahat ng bagay kailangan problemahin. Ako, problemahin mo. So yun ang sabi ko ron. Yung tungkol sa relationship, brother, nilalagyan ko ng boundary. Ako mismo naglalagay ng boundary. Hindi ko tinotolerate ang disrespect. Dito. Basusin mo ako, sasabihin ko sa'yo, brother, palit lang tayo ng kalagayan. Ikaw lumagay sa lagay ko, gagawin ko yung ginawa mo, matutuwa ka. Tapos basusin mo pa ako pangalawa, ulitin ko ulit sa'yo yun. Basusin mo akong pangatlo, ulitin ko ulit sa'yo yun. Basusin mo akong pangapat, ulitin ko ulit sa'yo. Panlima, ulitin ko ulit sa'yo yun. Hanggang ikaw na lang yung magsawa ng kakadisrespect sa akin, tapos ikaw na rin yung umalis kung trip mo. Simple. Hindi komplikado. Magsasawa ka talaga, magsasawa ang tenga mo sa akin. Ganun lang yun. Kasi alin lang naman sa dalawa yan, di ba? Either ayusin mo yung serbisyo mo, o kusa ka na lang aalis. Huwag mo na antayin tanggalin kita. Kasi sobrang kapal naman ng mukha mo para antayin mo pang tanggalin kita. Ganun yun.
Follow-up question, brother. Medyo may network issue ako ngayon, para may latency tayo, may mga nagagalit na ini-interrupt daw kita. Well, guys, hindi ko siya ini-interrupt. Okay lang yun, may issue lang talaga sa internet, may latency, kaya sorry. Sige, tuloy yung tanong. Tuloy mo yung tanong mo. Okay, so ganito. Hindi ganun kalaki pera ko, pero malaki ang plano ko. Kumbaga, may yung plano ko kasi siguro aabot siya, let's say mga 200 to 350k ang kakailanganin ko. Pero ang gusto ko ibato lang is nasa 100. So maliit lang siya, pero mabilis ang ROI, 'di ba? Pag maliit na yung capital natin. Address pero ko lang ano yung isa. take mo sa ganun? Mabilisan to. Sir, ikaw po ba yung nag-message? Si Rochelle Suwangko. Ikaw po ba yung nag-message? Hindi po ako nauunang mag-message. Hindi ako nauunang mag-message. So kung sino man yung nagpi-PM sa inyo, hindi po ako yan. Hindi ako nauunang mag-message. Kasi wala naman akong kailangan galing sa audience ko. Wala akong kailangan galing sa audience ko. Hindi ako nagbebenta ng course, hindi ako nagbebenta ng, alam mo yan, kung ano man yung binebenta ng mga sino-sinong iba-ibang mga tao. So wala akong dahilan para mag-PM sa inyo. Wala akong dahilan para mag-message sa inyo na ako yung naunang mag-message sa inyo. So hindi po ako yun. Kung ano man yung nag-message sa inyo, hindi po ako yan. Yun. Brother, tuloy yung tanong. Ayun. So about ROI, Okay. is it a bad thing pag sinabi ko na ang ROI is, ang balik niya is within 6 months? Or, well, mas maganda pag maaga bumalik mo ROI natin kasi syempre mas makakapagbuo tayo ng panibagong business. Pero para sa'yo, ano yung pinaka-ideal range mo of ROI? Yung time limit, kumaga? Taon, brother. Taon. Hindi, diretso brother, gagas ka 250,000 tapos ina-expect mo 6 months lang, bawi na kagad yan. Malabo sa sabaw ng pusit yan, there's just too many factors. Diretso taon. Yung ganyang kalaking puhunan, 250,000. Napakahirap mabalik niyan ng diretso. Hindi yan parang katulad ng 5-6, pinautang mo, tapos mga ilang ikot lang ROI ka na. Hindi ganun yan. Lalo na palengke, tapos nakadepende ka sa merkado na sana sumang-ayon sa yung merkado para bumalik agad sa iyo yung pera. Diretso, kung malaki ang plano mo, simulan mo muna one step at a time. Para hindi ka maipit ng masyadong malaki. Kasi hindi mo gugustuhin, yan lang yung pera mo, naubos yung pera mo sa negosyo, ngayon wala ka na ngayon pampagamot kung sakali ma-diagnose ka may cancer. Huwag naman sana. Ingatan mo na sarili mo. Ito bad trip. Ito nangyayari to kahit kanino. Kahit kanino pwedeng mangyari to. Naglalakad ka, nadapa ka, balibinti mo, nilabas mo na lahat ng pera mo nasa negosyo. Paano ka ngayon? Utang ka ngayon. Di ba? Brother, hindi ganoon. Tanggalin mo yung kailangan lahat na lang ng pera mo ilagay mo diyan. Hindi, tanggalin mo yan. Tanggalin mo yung mindset na ganyan. Huwag kayo maniniwala sa mga networker na lahat na lang ng pera mo kailangan ilagay mo sa networking at bumili ka ng sobrang daming accounts. Huwag kayo maniniwala sa ganun. Kalokohan yan, diretso, kalokohan yan. Ang pagnenegosyo, brother, ang sinasuggest ng maraming mga magagaling na negosyante, 2%, 5% lang. Malaki na yung 10%. So yung 2%, 5% mo, yun lang muna yung negosyo mo. Ano bang masama na magbarya-barya ka muna? Anong masama kung ikaw muna, pumuesto ka muna sa palengke kaya? Ba't kaya hindi kaya umupa ka muna? Hindi ko maintindihan yan. Wala kasing boss wala kasing palengke dito, yun yung tinitingnan ko na kung wala palang palengke dyan, di pumunta ka sa lugar na may palengke. Magtrabaho ka muna doon, mag-empleyado ka muna ron. Pag napapagkatiwalaan ka na nung may-ari ng palengke o nung may-ari ng stall, o tsaka mo ngayon isipin yan. Hindi ko maintindihan yung konseptong wala ka nga experience dyan tapos nakukwenta mo na yung ROI. Saan mo nakuha yun? Brother? Kukuha ka ng mga stall owner tapos nakuwenta mo na kagad yung ROI mo. Ang daming factors, brother, na hindi mo na isama sa kwentada. Base sa kinikita nila. Ito pa mas malala. Base sa kinikita nila na wala silang base sa pwesto. kinikita nila. Hindi mo na kwenta yung baka dyan sa lugar na yan, hindi pumatok yung ginagawa mo. Hindi mo na kwenta yun. Kasi wag mo kakalimutan, ang daming talipapa, lugi. Marami nang gumawa ng naisip mo, brother, at marami na ring nalugi dyan. Ngayon, may malaking chance ka na pumaldo, lalo na kung wala namang ganyan. Pero akin, brother, diretso, magpalengke ka muna. Doon ka muna, punta ka. Sabi mo, walang palengke dyan. Punta ka muna sa palengke. Mag-empleyado ka muna ron para alam mo kung paano mag-isip ang mga ordinaryong taong bayan. Dahil ito problema mo, hindi ka ordinaryong taong bayan, brother, alta susyudad ka. Baka hindi mo alam kung paano mag-isip ang mga ordinaryong taong bayan na pag nagkamali ka ng sasabihin, baka mabawasan ka ng ipin, hindi mo lang alam.
Baka mabawasan ka ng ipin. Well, kumbaga may rason naman kung bakit nagtatanong yung tao kasi may konsepto ako na baka hindi mag-work na ikaw yung maka-figure out o makapag-advise sa akin, di ba? Hindi naman kabawasan sa pagkatao ko na magtanong. Kaya para sa mga nagbabash dyan sa baba, pabayaan mo sila, brother. Walang pakinabang sa'yo. I admit to myself na wala akong alam. I can only go to the extent ng alam ko. Pabayaan mo sila, hindi ka kakilala ng mga tao na yan. So pabayaan mo lang sila, lahat ng judgments ng kahit na sino. Tingnan mo, isipin mo to ha. Yung simpleng konsepto pa lang ha, na may mga nagko-comment dito sa baba, hindi mo na makontrol yung emosyon mo at pakiramdam mo, kailangan mo silang sagutin. Diyan lang hindi uubra sa pagnenegosyo yan, brother eh. Maraming chismoso sa loob ng palengke, baka hindi mo alam. At ikaw ang machichismis doon. Bakit? Ikaw yung nasa ibabaw, ikaw may-ari ng palengke. Ikaw talaga machichismis doon kung sino yung kasama mo noong nakaraan, kung sino yung ganto, kung sino yung ganyan, kung sino yung sinabihan mo ng hindi maganda, masakit sa pagdinig. Lahat yan kakalat yan doon sa loob ng palengke, brother. Baka hindi mo alam ang ugali sa palengke. Kaya nga gusto ko yung palitan na ganun na ganito. Tapos I have to be honest sa kung ano yung nararamdaman ko at kung ano yung iniisip ko kasi mako-correct mo kung ano yung Ito magandang tip ko sa'yo, brother. Ito, sobrang lupit na tip ko sa'yo. Walang palengke dyan sa inyo. Punta ka muna, lipat ka sandali. Kahit mga siguro 6 na buwan lang. Lipat ka sa tabi ng palengke, doon ka muna tumira. Para alam mo yung pasikot-sikot sa loob ng palengke. Tapos ang suggestion ko sa'yo, mag-empleyado ka rin sa loob ng palengke. Hindi yan doon sa konsepto na hindi mo alam kung ano nangyayari. Doon yan sa konsepto na kapag in-execute mo na yung business na nasa isip mo, alam ng mga tao na galing ka rin sa palengke, so naiintindihan mo yung pinagdadaanan nila kasi sasabihin mo rin, hindi, galing din ako sa palengke, nag-empleyado ako dun eh. Alam ko yung pinagdadaanan ninyo. See? Magiging bala mo ngayon yan sa lahat ng mga magrereklamo sa'yo pagka gumawa ka ng sarili mong palengke. Kuha mo? Oo, tama. Yun. Okay. You have to know how it feels na nandun sa shoes nila bago ka makapagsalita. I totally agree on that. Alam mo, pinakamagandang halimbawa ko dyan. Huwag namang magagalit sa akin yung Ang dami ko pang gustong itanong pero alam ko ang dami mo rin gusto pa magtanong ng mga ibang tao. So ibibigay ko muna sa kanila. Dali, huwag mo na bababa. Huwag mo na bababa. Na lang ako sa'yo. Dali lang, huwag mo na bababa. Dudugtong ko lang to. Sandali lang, dudugtong ko lang muna to. Sobrang thank you talaga. Dugtong ko muna to, huwag mo na bababa. Dugtong ko muna to. Sama ko lang muna to kasi you have to understand this. Merong halimbawa, ito pinakamagandang halimbawa. So din nakita nyo recently parang nabash Josh Mohoy ka, di ba? Dahil doon sa sinasabi niya na kaya ka mahirap kasi bla bla etc. Tamad ka kasi, tamad. Okay. Tamad daw. Tingnan mo. Alam mo na lack of context 'yan eh. 'Di ba? Lack of context 'yan. Bakit lack of context? Kasi hindi naman automatic nakahirapan agad. Yung dahilan kung bakit katamaran agad. Yung dahilan kung bakit mahirap pa isang tao. Kasi hindi mo naman masasabing mahirap ang farmers, 'di ba? Hindi mo masasabing tamad yung mga farmers. Hindi mo masasabing tamad yung mga construction worker. Kahit nga yung mismong nag-aani nung kangkong niya. Hindi mo masasabing tamad yun eh. Pati mga workers niya na mga mahihirap na pinapasweldo niya, kung ano yung sweldo ng mga tao na yun, hindi mo naman masasabing tamad yun eh. 'Di ba? Mahirap pa rin naman yun eh. Hindi naman automatic na pag nag-apply ka sa kanya, biglang yaman ka agad eh. Hindi ganoon eh. 'Di ba? Sa akin, para hindi ka lack of context, brother, yung simpleng konsepto para hindi ka ma-lack of context, kailangan pagdaanan mo mismo yung pinagdadaanan nila. Tama. Well, totally agree naman ako dun. Kasi, kumbaga, hindi ka naman pwede mag-comment na lang basta-basta sa isang bagay na hindi mo pa nararanasan ang nandun talaga sa ganung sitwasyon. So, yun na lang muna sa ngayon. Kagaya na sinabi ko, ang dami pang gusto mong tanong. Pero, hopefully, in the future, paakyatin mo ko ulit dito. And, ang dami ko pa gusto itanong, pero next time na yung iba. Sige, brother. Let's take it one step at a time. Thank you very much talaga. Thank you, brother. Bye-bye. Okay. Last question na muna to kasi hindi ko gustong masuspindi na naman yung TikTok ko. Last question na muna kasi naka-1 oras naman na ako sa YouTube at saka sa Facebook eh. Kuha mo na ako isa pa. Hindi ko mabasa. Parang that's something that's meaning. Ano YouTube mo, boss? The Chichester pa din. Ayun, yung kung hindi nyo naabutan dito, pwede kayong nasa YouTube ako, nasa Facebook din ako at the same time. So kung hindi nyo naabutan dito, pwede kayong manood sa YouTube.
Wala, mukhang wala itong isa. Okay, next tayo. Last na to ha, last na to. Kasi hindi ko gustong masuspend din na naman yung ano, Mr. Humble Guy. Mr. Humble Guy, good morning brother. Taga saan ka? Yo, what's up brother? What's up? Good morning. Taga saan ka? Nasa ano ako brother? Bacoor, Cavite. Bacoor. Okay. Ano tanong mo brother? Lagi. Ay, tay. May tanong pala dito. Okay. Hindi ako handa brother. Sige lang, doon tayo sa tanong mo brother. Ano Kaso tanong di mo ako brother? nakapaghanda ng tanong eh. May tanong pala, umakit na ako eh. Okay. O, di sige, bati ka na muna bago kita pakawalan. Shout out sa mga ano ko dyan, mga mahal ko sa buhay dyan, mga kamag-anak brother. Tsaka shout out din sa iyo brad. Idol na idol kita. Salamat brother. Thank you very much. Okay, sige. Salamat brother. Kuha mo na ang bago ha. Sige. Sige, bye-bye. Okay, next tayo. Okay, next tayo. Last na to. Last. Hindi ko mabasa yung Rubble something. Feeling ko lalaki to. Nanguhula lang ako. Good morning, boss. Lalaki. Bakit profile picture eh. Brother, good morning. Taga saan ka? Good morning, brother. Okay lang. Ikaw ba? Mukhang pagod ah. Oo. Puyat, syempre, usual. Hindi pa ako natutulog eh. Kakatapos ng trabaho. Okay. Ano tanong mo, brother? Tanong ko lang, brother. Ano kasi, bale, sa bahay namin, may mga kamag-anak kami na walang sa may kapitbahay namin, na mga kapitbahay na walang kuryente, walang tubig. Pero sa amin namin sila pinakonek. Tapos, parang ngayon, tatanggalin ko na kasi ako na lang magbabayad eh. Hindi na ako inaano sa sustentuhan eh. Kaya, bala ko natanggalin. But parang sumasama pa yung loob nila pagkatapos ko silang tulungan. Ganyan. Oo. Merong actually, yung tanong mo ngayon, itinanong din sa akin yung kanina nung pumunta rito. Isa sa mga tanong niya yan eh, marami silang problema sa buhay. Isa sa mga problema sa buhay nila yung parang kapatid ng asawa niya nakikonekta sa kanila ng tubig. Tapos nagbabayad lang kung magkano lang yung gustong ibayad. Tapos syempre 'di ba, may excess doon. Ayaw bayaran 'yun kasi hindi daw kayang bayaran 'yun. At yung kaya lang daw nila ibayad, yun lang daw ang ibabayad nila. Sabi ko naman, turuan ko kayo Pilipinas kung paano gumawa ng pabor sa tao. Turuan ko kayo paano gumawa ng pabor sa tao. Paano tumulong sa tao, paano tumulong. Yung iba kasi hindi marunong tumulong sa tao eh. Pag tutulong ka sa tao, make sure, huwag nyo kakalimutan ito. Pag tutulong ka sa tao, ito general principle, and in every rule there is an exception. Laging merong exception to the rule. Pero ang general principle ko pagdating sa konsepto ng pagtulong sa mga tao, kung tutulong ka rin lang naman, bigyan mo na lang ng pera. Turuan mo. Pero dapat, pagkatapos nung isang transaksyon, hindi na nakakonekta sa iyo tao. Kasi ang problema niyan, iko-connecta mo sa iyo ang tao, katulad yan, papakonikin mo sa ilaw, papakonikin mo sa tubig, o papatirahin mo sa bahay mo, tapos mahabang panahon, sobrang tagal na panahon nun nakatira sa bahay mo. Tapos meron namang ibang option para sa iba sila makikonnect o sa iba sila makitira. Sa iyo mo pinili, dahil nagmamagandang loob ka, ang magiging ending yan, ikaw pa ngayon na mapapasama pag itinigil mo na yung tulong mo sa kanila dahil sila may diferensya. Ikaw pa ngayon na mapapasama. Kasi boss, ganito boss eh. Bale, nung nakikonnect sa amin ng kuryente, magkaiba kasi sila. Yung nakikonnect ng kuryente sa amin, na-heat stroke siya. Tapos, 6 na buwan namin siyang hindi pinagbayad ng kuryente. Siyempre, konsiderasyon. Tapos, ngayong tinanggal na namin, parang ang dami namin naririnig ngayon na masama. Na yun nga kasi ang sinasabi ko. 'Di ba? Yun ang sinasabi ko. Kung tutulong kayo sa tao, katulad nung na-heat stroke, bigyan nyo na lang ng pera. Pero papakunikin nyo sa ilaw, papakunikin nyo sa tubig, papakunikin nyo sa ganito, papatirahin sa bahay. Nako brother,
hindi mo na matatanggal yan. Kasi the sooner na tinanggal mo yan, paano maging ingratong tao, paano maging masamang tao, tumulong ka ng tumulong, tapos tanggalin mo ngayon yung tulong mo pagkatapos nun. Masamang tao ka na. Imbis magpasalamat sila sa lahat ng panahon na nakinabang sila, sila pa yung galit. Oo, boss. Ikaw pa ngayon na masama. O para hindi ka mapasama, simple. Yung tao humingi ng tulong, tulungan mo na lang. Sa paraan na kaya mo nang hindi nakakonekta sa iyo. Kasi pag ikinonekta mo sa iyo kahit na anong bagay, tapos parang continuous yung pagtulong, pag tinigil mo na yung tulong, tapos ka. Ikaw pa ngayon na masamang tao. Ngayon, pero may isa pa po akong tanong. Nakuha mo muna yun. Naintindihan nyo yun. Pilipinas, naintindihan nyo ba yun? Naintindihan nyo ba yun? Nakuha nyo yun? Naintindihan nyo? Meron pa po akong isang tanong. Sige. Okay. Tama. Paano po kung mas matanda yung kamag-anak? Pero, syempre, hindi naman po papansinin kapag maraming talk shit, di po ba? Pero paano po pag nakakaabala na sa personal na buhay mo? Ano po yung gagawin din? Yung parang sobrang laking abala na po na kapag may bisita ka, sobrang inaharang, gano'n. Ano po masasabi niyo? Paano nangyaring umabot sa ganun? Hindi ko po alam. Kasi po, bata po kasi ako, 19, pero yung bahay po na to, ako na po yung nagpapatakbo. Okay. Sarili ko po lahat. Kaya po tinanggal ko sila kasi nga po, hindi ko na po kayang bayaran. Baka mamaya mas malaki yung bill nila. Tapos parang nagsumama loob nila na gano'n. Wala, kailangan mo ngayong kainin yung consequence nung kamangmangan mo na hindi mo kasi alam yun eh. Na hindi mo alam na ganun tumatakbo ang mundo at kupal ang mga tao. Ngayon, yung hindi mo pagkaalam na kupal ang mga tao, nagkamali ka ngayon kasi nagmamagandang loob ka. Yung pagmamagandang loob mo ngayon, misinterpreted. Tapos ikaw pa ngayon ang nai-inconvenient sa pagmamagandang loob mo. Kailangan na ngayong itigil yung pagmamagandang loob mo kasi nakakasama na sa'yo. Ngayon, you're now paying the consequence nung hindi mo pagkaalam na ang mga tao ay balasubas. Ang daming taong balasubas, brother. Ang daming taong balasubas. Ayan, pwedeng sabihin ng mga tao, hindi ka na-stroke, ikaw yung kawawa naman. Oo nga, kawawa nga, understood na yun, nagkakaintindihan tayo. Kaya nga ang sinabi ko, tulungan eh. Wala naman ako sinabi mo wag tulungan eh. Pero magkakaproblema ka dyan, kailangan mo i-open yung sarili mo doon sa possibility na baka kasi umabuso kapag ka regular mo na lang tinutulungan. Ayun na nga nangyari, umabuso na nga. Umabuso na. Kita mo? Hindi ka na nga alam mo yan, kulang nga yung bayad nila o baka hindi sila nagbabayad dun sa benepisyo, pakinabang na nakukuha nila galing sa'yo. Tapos ngayon tatanggalin mo na ngayon dahil nakaka-inconvenience na sa'yo at ikaw ngayon na nagbabayad ng mga ginagastos nila. Ngayon, ikaw na ngayon ang masamang tao. Kita mo? Nabaliktad ka pa. Yung pagtulong mo, nabaliktad. Ngayon, ito ngayon ang suggestion ko. Ito, hindi ko alam kung kaya pang resolbahin yung damage na nagawa. Pero, ito ang suggestion ko. Makipag-usap ka ng maayos. Kasi ito, sabi mo, nagawa ko naman na makipag-usap sa kanila. Hindi. Kailangan mong ipaliwanag para maunawaan nila. Tapos kailangan mong kuhanin yung commitment na naunawaan nila. Kung kailangan mo ng tagapamagitan, andyan naman ng barangay, andyan naman ng kung sino man, 'di ba? Kung kailangan mo ng tagapamagitan na tatang, nanang, yung tungkol po sa tubig, siguro naman po hindi naman po ako masyadong masamang tao na nakatulong na po ako sa inyo sa mahabang panahon. Ako po yung nagbabayad o kung sino man yung nagbabayad. Pero hindi naman po kayo nagbabayad noon. Ngayon, hindi naman po sa isinusumbat. Huwag niyo po sanang mapagkamalian. Ang sinasabi ko lang po, nakatulong na po kami. Hindi na po namin maitutuloy yung tulong kasi kami naman po ang mahihirapan. So ipagpatawad nyo na po, ipagpasensyan nyo na lang po. Sana po maalala nyo na lang yung haba ng panahon na nakatulong kami sa inyo. Ganun. Hindi ko alam kung kayang maayos niyan yung damage. Pero wala kang choice. Hindi problema ang meron ka. What you have is a situation. Naguhuramentado na sila tungkol sa konsepto na pinutol mo kung ano man yung dating pinakikinabangan nila at pakiramdam nila, obligasyon mo yun at pakiramdam nila, pribilehiyo nila na dapat binibigay mo yun sa kanila. Pero ito pumasok na yan sa cycle of dependency. Hindi, ewan ko po kung tama po ba to. Sa madaming beses na po kasi ako nabala, parang nabantaan ko po sila na wag. Sige, naano ko po sila na sige, di na ako ano sa inyo, di na ako makikipag-connecta. Pero isang beses pa na maulit to, dadaanin ko na to sa kaso. Hindi ka mananalo, brother. Hindi yan sa hindi ka mananalo sa kaso. Pero ang problema mo, yung kaaway mo, kapit bahay mo.
Ang ibig sabihin nun, lahat na lang ng panahon na nandiyan ka sa lugar na yan, miserable ang magiging buhay mo. Dahil sa kanila. Hindi ka mananalo ron. Hindi ka mananalo ron. Kasi yung nakakainis lang na proseso ng pagkakasuhan, hindi mo alam kung gaano kahirap magkasuhan, brother. So huwag ka magbabanta. Hindi, bali po, ang ate ko po ang nagsabi nun na sila na daw po bahala. Mangingialam na daw po sila kasi nga po, ako na po yung naaabala na personal na ano ko na po. Sabi ko, sige na, okay lang naman po. Pero ngayon, hindi ko na sila pinapansin kapag nakikita ko sila kahit na ano. Dati po kasi kahit ulam, sangkawali, binibigay ko sa kanila kahit bagong ano lang po. Wala Mas po okay na yun, brother. Hindi mo na mababalik yung relasyon yan, didiretsuhin kita. What you have is a situation. Ang meron ka na, ang kaya mo na lang gawin sa situation, paggagaanin mo yung sitwasyon na hindi kayo nagbubungangaan, hindi kayo nagsasalitaan ng hindi magaganda sa isa't isa. Kung sila magsalita ng hindi maganda tungkol sa'yo, tiko mo na lang tenga mo. Kasi nagkamali ka ng paraan ng pagtulong sa kanila at ikinonekta mo sila dun sa kung ano man yung regular na bagay na hindi sila dapat nakakonekta. Tama po ba yung ano? Tama po ba sila sa part na nanunumbat sila sa bagay na wala naman talaga sila? Obviously mali. 'Di ba? Ngayon, ito Pilipinas, maintindihan ninyo. Ingatan ninyo yung sarili nyo sa pagtulong. Uulitin ko, ingatan ninyo ang sarili ninyo sa pagtulong. Kung tutulong ka, isang pagkakataon o kailangan kontrolado mo ang sitwasyon. Kasi pag hindi na dumating sa punto na kontrolado mo pa ang sitwasyon at lumampas na sa pagkakontrol mo, out of control lang mangyayari, mapapasama ka sa pagtulong mo. Kaya walang pinagkaiba yan sa konsepto ng breadwinner, brother. Uulitin ko, walang pinagkaiba yan sa konsepto ng breadwinner na ikaw nagpapaka-breadwinner para sa mga taong pwede namang magtrabaho. Pwedeng magtrabaho. Ang magulang, 40 anyos pa lang. Ngayon, yung mga kapatid, pwede namang umasa sa magulang na 40 anyos pa lang na ang magulang walang sakit, hindi PWD, di ba? Walang diferensya. Alam mo yung capable sila magtrabaho, tinatamad lang magtrabaho at ang gusto nila, ikaw ang magtrabaho, ikaw ngayon ang magsustento sa mga kapatid mo. Ikaw rin ang magsustento sa magulang mo. Ngayon, walang pinagkaiba yan doon, brother, sadali. Walang pinagkaiba yan doon sa ganung konsepto. Ingatan nyo ang sarili nyo sa pagbe-breadwinner sa mga tamad na tao. Pag pwede pang magtrabaho, huwag ninyong kukunin ang obligasyon. Uulitin ko, pag pwede pang magtrabaho, huwag ninyong kukunin ang obligasyon ng mga tao. Bakit? Pag ang tao, tinanggalan mo ng obligasyon, gagawa ng bagong obligasyon niya, sasaksak uli sa'yo. OFW, ganyan na nangyayari. Breadwinner, alam nyo, ganyan na nangyayari. Ngayon, naging problema mo ngayon, yung problema ng mga breadwinner at ng mga OFW. Tumulong ka sa kanila, tapos sa pagtulong mo sa kanila, tuloy-tuloy yung tulong mo, ikaw pa ngayon na napasama nung panahon na para tanggalin na yung tulong. Ingatan nyo, pagtulong ninyo. Papaalala ko, mas mura na magbayad ka na lang ng mahal na pera. Pera yan, kaya mo pang bawiin yan. Binigyan mo ng pera, malaki yung perang binigay mo, kaya mo pang bawiin yan. Isang beses mo lang naman gagawin, o baka dalawa, o baka tatlo. Pero pagkatapos nun, alam mo, tapos na. Pero ito ang problema mo. Pag ikinonekta mo yan, doon sa sweldo mo, regular na lang sila tumatanggap ng pera galing sa'yo, o regular na tumatanggap ng ilaw o ng tubig galing sa'yo, pag tinanggal mo na ngayon yan, naka-cycle of dependency ang mga yan Magagalit pa sila na parang may atraso ka pa sa kanila. O ngayon, eto ngayon, you have learned your lesson, huwag mo na lang uulitin. Pero what you have now is a situation. Ang kaya mo na lang gawin, pagagaanin mo na lang ang sitwasyon. Hindi mo na mababalik yung dating relasyon. Diretsahan, hindi mo na kayang ibalik yung dating relasyon. Ang bala ko na lang boss, sa lahat ng oras, isasarado ko na lang ang bahay na parang sa lahat ng oras din na sila i-welcome. Yung parang kaka-cut off ko na sila ganun. You are welcome to do that. Welcome ka para gawin yun. May karapatan naman po ako na mag-desisyon ng ganun, di po ba? Hindi naman po ata immature yung decision ko ganun. Hindi immature yun. Pero wala pa rin talagang tatalo dun sa konsepto na nakipag-usap ka ng maayos at nakuha mo ang commitment nila. It is a hard conversation. Pero pagkatapos ng hard conversation na yan at nakuha mo ang commitment nila, wala ka na ngayong masyadong mabigat na problema at napagaan mo yung sitwasyon. Pwede ka mag-retaliate, gaya na sabi ko, na hindi sila welcome, blah blah, etc. Welcome ka na mag-retaliate. Bakit? Kasi you have all the right to do that. Sila yung mali
Ang magiging problema mo na lang dyan, every time may darating sa yung bisita, babastusin nila. Nangyayari yan. Oo. Kasi ikaw mismo nagrereklamo ka na tungkol sa binabastos nila bisita mo eh. Okay po. Laging mangyayari yan at magpapaulit-ulit pa yan. So ang magagawa mo lang, simple, papagaanin mo na lang yung sitwasyon. Wala kang problema, ang meron ka sitwasyon, pagagaanin mo lang yan. Hindi mo kaya resolvehin yan, brother. Hindi mo na mariresolve yan. Ang katwiran nila, boss, bakit daw ang ibang tao nakakapasok? Ba't daw silang mga kadugo? Hindi. Kanya-kanya sumbatan na yan. Oo, Regular na ang regular. magiging sumbatan. Regular na yan. Kaya nga sabi ko, hindi mo na kayang ayusin yung problema na yan. Sitwasyon na yan. At habang buhay mo nang dadalhin yan, habang nakatira ka dyan sa lugar na yan. So ang ibig sabihin nun, ang kaya mo lang gawin, pagagaanin mo lang yung sitwasyon. Kasi hindi na problema yan. It has turned from being a problem to being a situation. Ang lahat ng problema may solusyon. Pero pag ang isang problema, walang solusyon, hindi problema yan. Ang tawag niya sitwasyon. Ang gagawin mo sa sitwasyon, tatanggapin mo. Tapos pagagaanin mo na lang yung impact sa buhay mo. Yun lang kaya mong gawin dyan. Ang bala ko lang po ngayon, boss. Gantihan sila sa paraan na magkaroon ako ng magandang buhay na higit pa sa meron ako ngayon. Yun ang bala Tapos wag mong isusumbat at wag mo na ring ikikwento sa kanila. Opo. Yan ang pwede mong gawin. Tama ka. Tapos there will come a time, yung sakit na nararamdaman mo ngayon, mababawi na rin yan. Tapos magkakaroon ka na ng ibang dahilan kung bakit gusto mo magkaroon ng magandang buhay. Naintindihan kita dyan, nagaling ako sa ganyan eh. Naintindihan kita sa ganyan, nagaling ako dyan. Kasi boss, lahat ng pamilya ko, magaganda buhay. Ala sila dito sa bahay, nasa kabilang bahay na namin sila sa Pampanga. Parang, wala naman akong binubuhay, pero parang breadwinner ako tuloy ngayon na pressure ako kumanap ng pera dahil lang sa nakakonect. Ganun lang ha. Ingatan, Pilipinas, papaalala ko lang uli sa inyo, ingatan nyo sarili nyo, wag kayo mag-breadwinner. Kung kaya namang magtrabaho ng mga tao, wag kayo magbe-breadwinner. Wag. Papaalala ko lang uli sa inyo, wag kayo magbe-breadwinner. And this is personally my opinion. Bahala na kayo kung anong gusto nyong isipin, pero sa akin, ang pagmamalasakit ko nasa mga breadwinner na mga masisipag na mga tao. Kasi ang problema sa mga breadwinner, nadidilute kayo eh. Para nadidilute. Yung isip ninyo, akala nyo, lahat na lang ng problema sa paligid, kailangan nyo resolbahin. Hindi. Hindi lahat ng problema kailangan nyo resolbahin. Kailangan nyo munang i-qualify yan, kung yan bang problema na yan, yung tao ba, valid, para paglaanan mo ng oras at panahon at buhay at pera. Kasi iba hindi kini-qualify yun eh. Hindi man lang nila tinitignan, okay, may problema yung kapitbahay ko, may problema yung ganito, yung nanay ko, yung kapatid ko, lahat na lang ng tao sa paligid ko may problema, kailangan resolbahin ko lahat ng mga problema ninyo. Ito pera. O tapos tignan mo, pansinin mo, pag ikaw ngayon naman ang mga problema sa pera, ayaw kang tulungan ng mga hayop na yan. Opo. Hindi, yung mga iba nga dyan, tangina, pag na-hospital ka, karguhin mo sarili mo. Ayun nga po. Dahil wala silang pera, minsan, ni mangutang sa ibang tao para lang gumaling ka at makalabas ka sa ospital at maituloy mo yung tulong na ginagawa mo sa kanila, ayaw nila. Ayaw. Pababayaan ka lang sa ospital, mangutang ka, ikaw ngayon ang gumawa ng paraan para sa sarili mo. Bigat. Ang bigat. Nakuha ko na po yung sagot na gusto ko. May gusto lang po akong sabihin sa mga nanonood po. Na matuto po tayo na hindi po totoo yung good karma, pero totoo yung consequence sa mga taong tinutulungan mo na minsan sila pa yung gagawa sa'yo ng masama. Totoo yun, brother. Lalo na pag inalat ka. Pag inalat ka na, ang natulungan mong klase ng tao, lintak. Ang dami niyan, brother. Ang dami niyan. Siguro, dahil bata ka pa, hindi mo pa alam yung konsepto na may mga linta pala sa lipunan. Swerte ka, kamo. Kasi na-testing mo na, naranasan mo na. Ngayon, pagdating ngayon sa iba pang mga sitwasyon na nakita mo na yan, nakita mo na yung partner, yung part ng buhay mo na yan, at nakita mo na rin pati yung pattern na yan, na may humihingi ng tulong, tapos ang gusto, consistent na tutulungan mo sila, hindi na tulong yan, ang tawag niya sustento na yan. Ingatan mo sarili mo sa sustento, brother. Parang at age of 19, parang may binubuhay akong tao. What the fuck? And yung tipong hindi ka nga nabiktima ng teenage pregnancy, nabiktima ka naman ng pressure. Alat. Congratulations, brother. Ngayon pa lang, kino-congratulate na kita. Malayo mararating mo sa buhay. Kasi alam mo na ang karamihan ng problema ng mga kabataan ay teenage pregnancy. Ngayon, mas maigi na yung problema mo na yan na nagkaroon ka ngayon ng obligasyon na hindi sinasadya. Kaysa ang problema mo, habang buhay kang may anak, tapos kailangan mo ngayong buhayin yung anak mo kahit alam mong hindi pa nararapat na mag-anak ka. Lamang ang may alam, boss. Congratulations, brother. Matalino kang tao. Ayun lang po, maraming salamat po. Sana makatikim ako ng sinigang mo.
Andito lang ako. Nandito po ako sa Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Ulitin ko, Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Pero practicality. Kung masyado kang malayo at hindi practical na pumunta ka rito, huwag. Mas maligaya ako na mabalitaan na nasa mga bahay nyo kayo at maayos ang pamilya ninyo at maayos ang finances ninyo kaysa mabalitaan kung nandito kayo sa tindahan ko tapos wala na kayong pera kasi inubos nyo na pambili ng kung ano man yung ticket o pamasahe ninyo papunta at balikan. Okay, boss. Magandang umaga sa inyo, Maraming salamat. Pilipinas. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal. Thank you, boss. Thank you, brother.